Biblical happenings in the last days. From the book of Daniel, chapter 12, beginning with verse 4. The word of God said, "But now, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the end of the time, or even the time of the end. Many shall start to run to and fro, and knowledge shall be increased. And these are the events that was shown by God to Daniel. In the last days, Michael the archangel will stand up to defend the children of God against the onslaught of the devil. And there shall be a time of trouble, such as was not since there was a nation, even to that same time. And the deliverance of the people shall be made to those who are written in the book of life." And what was written about the book of life? From the book of Revelation, chapter 2, verses 11 and 12. "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Ano po ang mangyayari sa mga huling araw? Tayo po ay nasa mga huling araw na, mga minamahal. Sabi sa aklat ng Daniel, knowledge shall be increased. Tama nga naman po. Mula sa bato na pinag-uumpog natin noon, ang tao ay nakagawa na ng posporo na sa isang kiskis lamang, nagsisindi na ng apoy. Malaking bagay po yun. Kayo po ba marunong gumawa ng posporo? At mula sa radyo, nagagawa ng telebisyon.
Black and white nga lamang. At mula sa television, nagkaroon tayo ng mga sine. Noong una, wala pang talkies ang sine. Pero sa kalaunan, nagkaroon ng talkies at colored pa. At mula sa sulat, sa telegrama, na pagkatagal-tagal, nakaimbento ang tao ng cellphone na sa isang pindot mo, nandun agad ang mensahe. Dati sa teleponong sinulid na di alambre lang, tapos nagkaroon ng kuryente. Tapos, nakakapag long distance na. Pero ngayon, sa pamagitan ng internet, ng Google, lahat ng klaseng impormasyon na gusto mong malaman sa mundo, nandun na. Kaya, masasabi natin na sa panahon natin ngayon, wala na pong imposible. Ang tinatalakay po natin ngayon ay mga magaganap sa mga huling araw sapagkat tayo po ay nasa end time na. Kaya, sa unang magaganap, sinasabi doon na knowledge will increase. Nagaganap na po ngayon yan. At ang pangalawa ay man will be worse and wicked. Basahin ko po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 unto 5. This know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ano po ang ibig sabihin ng ating binasa? Sinasabi po dito na nangyayari na po ito sa atin ngayon, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao magiging may bigin sa kanilang mga sarili. May bigin sa salapi. Mayayamang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Magagalitin. Masuwayin sa magulang. Walang utang na loob sa tao. Walang kabanalan. Walang pag-ibig sa kapwa. Hindi na sila marunong magpatawad. Mga palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, walang awa, pumapatay kahit bata. Walang pakialam sa kabutihan. Mga salbay sila. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, may bigin sa kalayawan, walang pag-ibig, at walang takot sa Diyos sa paggawa ng kasamaan. Yan po ang senaryo sa mga huling araw. Nagaganap na po ito. Huwag na tayong lumayo. Dito lamang sa Pilipinas. Katakot-takot ang mga nakawan. Kaya dito mga minamahal, ay makikita po natin na talagang pasama na ng pasama ang panahon. Talagang wala ka nang malalaman. Kahit saan ka pumihit, nandoon ang mga masamang tao na nag-aabang upang kayo ay saktan, hold upin, pag nalaban, papatayin.
So, ano pa mangyayari sa mahuling araw to? God's salvation. Ang pagliligtas ng Diyos. Dito sa Joel chapter 2, aking pong babasahin, verses 28 and 29. Sabi po dito, and it shall come to pass that I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall preach the word of God. Wala na pong pinipili. Babae, lalaki, dapat nang mangaral ang salita ng Diyos. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaiden, in those days will I pour out of my spirit, said the Lord. And your sins I will not remember anymore. So, ito po ang sinasabi sa Biblia na sa mga huling araw, talagang lalaganap ang kasamaan ng tao. Pero, nandun pa rin ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagbubuhos ng kanyang banal na espiritu sa lahat ng laman, lalaki, babae, magsisipangaral ng salita ng Diyos, ang mga matatanda lalaki, magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang mga kabataan, ang sabi dito, ay makakakita ng mga pangitain patungkol sa kalangitan, patungkol sa mga ginagawa ng Diyos sa tao. At higit sa lahat, maging ang mga katulong sa bahay, mga pangkaraniwang tao. Ang sabi dito, I will pour out my spirit upon them. Lahat, wala nang maidadala ng tao. Sapagkat sila ay magkakaroon ng kabahagi sa Espiritu ng Diyos. At alam naman po natin, kapag nasa ating Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakaisip na gumawa ng masama. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end shall be saved. Kaya dito mga minamahal, makikita po natin na talagang ang Panginoon ay gumagawa na ng mga bagay na patungkol sa pagliligtas ng tao. Ano ang ipapangaral? Sabi ng mahal na Panginoon, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, a new commandment I give unto you, that ye love one another, for if you have loved one to another, everybody will know that you are my disciples. Greater love but no man than this, that a man give his life for his friends. So, pag-ibig. Mayroong tatlong uri ng gospel na dapat ipangaral. Una, yung tinatawag na gospel of salvation. Sabi ng mahal pa noon, preach the gospel to all creature. Tapos, yung tinatawag na gospel of power, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Tatanggap daw ng kapangyarihan pagka dumating ng Espiritu Santo. Sabi ng mahal pa noong Sus sa kanila, God, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. Sabi ni Apostol Pablo, ang aking pangaral ay hindi sa pamagitan ng karunungan ng salita ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. And my words and my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, so that your faith shall not stand in the wisdom of man, but in the power of God. So, power of God. Naipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, gospel of salvation. Sa buong mundo, kumalat na yan. Naipangaral na rin ng gospel of God's power. Ang Jesus Miracle Crusade, International Ministry, naipangaral na ang gospel of salvation, hindi na sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. At sa matapang na pangaral ng Evangelist Will Estrada Almeida, na ipangaral ang gospel of God's power na you shall lay your hands upon the sick, they shall recover. At walang kinatatakutang demonyo, ang man of God, si Evangelist Almeida,
nagpunta sa kuta ng mga leon, ng mga Abu Sayyaf, para palayan ng mga European hostages. Walang takot, pinangaral sa tuta ng Diyos ng buong katapangan. Evangelist Wilde Almeida, para sa akin, he was the greatest pastor in all the world. Ngayon, sabi po sa Matthew chapter 24 verse 14, pakinggan po niyo mabuti. And this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Gospel of God's power. Sapagkat ang mundo puno-puno ng kasamaan. Dito lamang sa ating bansa, madalas kong paggalitan si Presidente Duterte. Bakit? Ibinoto ka ng mga tao, umaasa, sa katapangan mo, malilipol ang mga drug addict. Ba't ang dami pa rin drug addict ngayon? Naglagay ka ng mga kaibigan mo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Anong ginawa? Puro pagnanakaw ang ginawa. Si Duque, number 1 magnanakaw. Hindi mo mapalayas. Ang ating mga karagatan, gusto ang kinin ng mga Chinese. Nakipagkaibigan ka pa sa mga demonyo? Yung nagkaroon tayo ng pandemic, sinamantala ito ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yung mga cabinet ministers mo, mga presidential consultant, presidential advisor, walang nagawang magandang payo sa presidente. Puro nakawanang nangyayari sa Pilipinas. Ang daming dumadang, ang daming nagugutom. Puro pagnanakaw ang nasa isip ng mga taong gobyerno. Magbago ka, presidente. Saludo pa naman sana ako sa iyo. Dahil sa ginagawa mong paglilinis. At hanggat maaari, mapatay ang mga drug addict na sapat wala namang karapatang mabuhay yan. Dapat bitayin lahat yan. Dapat aprobahan ng bitay para pati mga plunderers, mga magnakaw sa gobyerno, mabitay na lahat. Nawala ang kalooban ng Diyos dito sa Pilipinas. The Philippines, the Israel of God. Pinili ng Diyos para ipalit sa bansang Israel na tumalikod sa mahal Panginoon. Tayo pinakamayamang bansa sa buong mundo. Bakit tayo naghihirap? Bakit puro magnanakaw mga tao? Walang pag-ibig, walang agape love. Kaya dapat ipangaral ang gospel of agape love dahil ito na lamang ating inaasahan para magkaroon pagbabago mga tao. Sapat ang mga tao wala nang takot sa impyerno, hindi na natatakot sa Diyos sa paggawa ng kasalanan, ng kasamaan. Ang sasama ninyo. Hindi ako mabuti. Hindi ako mabait. Pero galit ako sa kasamaan. Galit ako sa mga magnanakaw sa gobyerno na pinahirapan ng mga taong bayan. Ang sabi, ang lahat ng ating gawain nakasulat sa Book of Life. Presidente, ang iyong mga cabinet secretaries, ang mga mambabatas sa Kongreso, ang mga senador, ang mga justices, na puro pera ang nasa isip, patatalo ang kaso ng mga mahirap para makakuha ng kayamanan sa mga mayaman. Ang lahat ng ginagawa kasamaan nakasulat sa aklat ng buhay. It is written in the Book of Life. Bubuksan ang mga aklat, ang aklat ng iyong mga gawa. At ang lahat ng iyong mga gawa na masama, hindi isusulat niyong pangalan sa aklat ng buhay, the Book of Life. Ang nakasulat lamang doon ay ang mga taong mababait, ang mga taong may pag-ibig sa kapwa-tao, ang mga taong gumagawa ng kabutihan sa tao, ang mga taong gumagawa ng mga pagtulong sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Yaon ang mga taong nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kayong mga magnanakaw kayo sa gobyerno, hindi nakasulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Ang inyong patutuan dagat na gasa apoy sa impyerno. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Mga minamahal,
Mga kaibigan ko sa Facebook, natutuwa ako sapagkat kayo ay puro Word of God ang sinasabi. Ngayon, gamitin po niyo ang Facebook, ang internet. Sama-sama tayo. Huwag lamang ako. Lahat kayo, binigyan kayo ng karunungan ng Diyos, binigyan kayo ng calling ng mahal pa noon. Nananawagan ako sa inyo, mga kaibigan ko sa Facebook, gamitin niyo ang Facebook. Wag yung kung ano ihanda niyo sa pagkain, kung ano yung mga bahay ninyo, yung mga mansion, wag. Ay pangalan ng salita ng Diyos. Binigyan ng Diyos sa atin ang internet, ang technology, ang Facebook, YouTube. Gamitin natin ito sa pangalan ng salita ng Diyos. Huwag po tayo makontento sa ating kalagayan ngayon. Magsama-sama tayo, ipangaral natin ang pag-ibig sa lahat ng tao. Hanggang dito po muna, mga minamahal. Salamat po. Amen.